Manampalataya sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga layunin. Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. Karamihan sa mga ginagawa mo araw-araw ay hindi na mahalaga makalipas ang 5 minuto, lalo na sa 5 taon. Mahirap man aminin pero ikaw, kasama ng lahat ng tao ay gumagawa ng maraming bagay na wala talagang halaga. Para maabot ang iyong mga pangarap, kailangan mong tukuyin kung ano talaga ang mahalaga at magtatagal sa buhay mo. Pagkatapos, mag-focus ka roon. Sabi po sa Bible, an intelligent person aims at wise action, but a fool starts off in many directions. Proverbs 17 verse 24 ng Good News Translation. Kapag natukoy mo na kung ano ang pinakamahalaga, magtakda ka ng mga layunin na sapat na malaki para kailangan ng pananampalataya. Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 9 na pagpapalain ka niya ayon sa laki ng iyong pananampalataya. Sabi niya, according to your faith, let it be done to you. Matthew 9:29 ng New International Version. Sinasabi ng Diyos na pumili ka ng sisidlan at pupunuin niya ito. Kahit na maliit na tasa yan o 5 galon na lalagyan o 100 galon na bariles ng pananampalataya, pupunuin ito ng Diyos ayon sa laki ng iyong pananampalataya. Ang pagtitiwala mo sa Diyos ang magtatakda kung gaano kanya pagpapalain. How much you trust God determines how much God blesses you. Ine-exercise mo ang pananampalataya sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga layunin sa daan patungo sa pagtupad ng iyong pangarap. Nagtatakda ka ng layunin kapag sinabi mong, God, naniniwala akong sinabi mo sa akin na gusto mong magawa ko ito sa ganitong date or petsa. Talagang mahihirapan akong gawin ito pero naniniwala akong ito ang dapat kong gawin. What is a goal set in faith? Ito po ay acrostic ng salitang faith. Letter F, focused. Tiyak ito, isang bagay na maaring masukat. At letter A, attainable. Posible at practical ito. Kung magtatakda ka ng hindi makatotohanang layunin, hindi mo ito maaabot. At letter I, individual. Personal ito. Hindi mo maaaring itakda ang layunin ng ibang tao. Ikaw ang may kontrol sa sarili mong mga layunin, hindi ng iba. At letter T, trackable. Kailangan may takdang panahon ang layunin mo. Kung walang petsa, hindi ito layunin. At letter H sa faith, heartfelt. Huwag kang magtatakda ng layunin na hindi ka passionate dito. Magtatagumpay ka lamang sa mga layunin tunay mong nais na makamit. May mga pangarap ka bang nag-give up ka na? Ang mga layunin ay makakapagbigay buhay muli sa mga ito. Suriin ang mga pangarap na binitawan mo na. Lagyan mo ng layunin at tignan kung ano ang kayang gawin ng Diyos. Think about this, my friend. Why do you think goals help you achieve your dreams? Bakit sa tingin mo makakatulong ang mga layunin sa pag-abot ng iyong mga pangarap? Just think about that. At ang pangalawa,
What makes it difficult to set goals related to your dreams? Bakit mahirap ang pagtatakda ng mga layunin kaugnay sa iyong mga pangarap? At panghuli, think about this. What are some goals you can set for an unrealized dream in your life? Write down your goals and consider sharing them with others. Anong mga layunin ang maaari mong itakda para sa mga pangarap na hindi mo pa natutupad? Isulat ang mga layunin at isaalang-alang ang pagbabahagi nito sa iba. Ito po si Pastor Arnold Adriano at ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend, at huwag mong kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw